Simulan natin We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot. Awit kami ni PBB. Awit kami ni PBB eh. Awig eh, no? Ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. Ito, no? Alam nyo, lost for words talaga si PBBM. Kasi nga, alam nyo, bilang ama ng bansa natin, I can feel him na talagang medyo, tayo nga na hindi naman tayo presidente, hindi rin tayo politicians, hindi rin tayo taga Cebu. Pero syempre makita mo no yung kalunos-lunos na nangyari sa ating mga kababayan diyan sa Cebu, no? Dun sa mga namatayan, condolences talaga sa inyo. Kahit ako, I'm lost for words, no? Talagang alam niyo naman nung unang nating ibinalita yan, medyo mahirap kasi we really do feel, no, for our fellow Filipinos na nasa lanta ng bagyong Tino diyan sa and meron pa ulit na nagbabantang paparating, no? So sana etong mga Iglesia na Cristo imbis na magdasal na lang na sana medyo kumalma yung super typhoon na paparating. Imbis na maging super typhoon, malay nyo maging ambon na lang. Yun sana maganda, no? And then, kaya lang, marami pa ding marami pa rin ng, i-highlight natin yan si Congressman Sandro. Hindi, marami pa rin yung kumukutya sa ating mahal na Pangulo dyan sa ginawa niyang speech na yan. Gustuhin ko man sana na ilihis na, no? Yung ako, pagka makikita niyo yung development that I was trying to create dito, lalo na dito sa pagbablog, dito sa segment natin, no? Iwasan na natin, I will try to, lumihis na yung pagka every time na merong kapuri-puri kay PBBM, hindi na natin siya i-compare pagdating dun sa nakaraang administrasyon. No, just to be fair, I think with the previous government, no? Panis naman. Alam mo ko na ikaw siya. Si Boss Sandro, yung pinaka-boss natin, no? Isang libuhin na natin. Pero yun nga, no, huwag kayong, yung mga kababayan natin dyan sa Cebu, yung tulong, hindi yan titigil, no, hanggat hindi kayo fully recovered. Yan naman yung pangako ng ating mahal na Pangulo dahil nga naglabas na ng pera. I think, if I can remember it correctly, kahapon nung na-discuss natin, it's almost $1 billion, 700 million, no, and distributed already accordingly kung gaano kalaki yung damage or how hard you were hit by the typhoon. So makakaasa kayo sa patuloy na pagdating ng tulong, and yan nga, pumunta personal ang ating mahal na Pangulo diyan sa Cebu, no? Pero yun nga no, Ma'am Jo, pinupolitika ito, meron pa mga nagsasabi dito, si PBBM daw mukhang ayoko nang pansinin kung ano-ano pa pinagsasabi. Diba?
andyan na, tutulong na, mag-oobserba, pumunta na. Eh, bago pa pumunta si PBBM, si Sara daw nakarating na ng Cebu. Mas mabilis pa raw mga ganon. Si Bongo pumunta rin. Anak ng teteng ito si Bongo. Kala mo naman may dalang tulong. Pagpunta ron, nagpa-interview. Nakikisimpatya ako sa mga taga Cebu. Humihingi, nananawagan ako sa national. Sa national government daw. Sabi ko, wait lang. Senator Bongo? Hindi ka ba rin miyembro ng... akala mo LGU ka rin na nananawagan para tulungan ka namang nasa national government? Hindi ko alam. Bayag lang daw tala ni Bongo. Alang ka, hindi ka malang nagbawa. Ang pinakamaganda mo sanang ginawa, bumili ka ng 20 pesos na bigas sa kadiwa, saka mo ipinamudmod. Napakaagan yung mangampanya dyan. No? Ginagawang politika, mahiya naman kayo. Pumunta ka dyan, nagpa-video ka lang. Tapos nanghingi ka ng tulong, hindi ka ba malamang naman, sana naman sana naman, Senator, nagkaloob ka ng tulong dyan sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. Hindi lang puro papogi. No? Kaya namamana sa'yo si Magalong Ang gagalis nyo magpapogi No? Huwag kayo masyado nagmamagalong. Hindi maganda yan. No? Okay yan kung talagang tutulong kayo doon sa administrasyon. Gampanan nyo lang yung trabaho nyo. Alam nyo, wag lang kayo magpapogi. Sapat na yun Tapos magtrabaho lang kayo, gumawa kayo ng batas. Yun naman totoo lang gawain nyo Hindi yung pupunta pa kayo dyan. Mag-legislate kayo. Hayaan nyo nang pumunta si BP ron. At the moment na tumila yung baha, magtatanim na ng puno yan. Di ba? Kaya easy lang kayo. Hayaan nyo lang si BP Sara dyan. Pagpunta nyo dyan, magpapatila lang ng baha yan. Pagka medyo bumabaw na yung baha, magtatanim na ng puno yan. Kaya hayaan nyo lang siya dyan. Etong si di pa po. Papangit daw. Papangit pala, Papangit daw si Bongo. Nag-update lang ng yun naman pala, nag-update lang daw ng FB. Hindi, kaya ako, panawagan ko, sa mga kababayan din natin dyan, magtulungan na lang din. Magtulungan. Di ba, kagaya nung Undoy, yan yung isa sa mga nagbuklod-buklod sa ating mga Pilipino kung paano magtulungan. Hindi ko alam pero ngayon, dati pagka dito sa ibang bansa, being an OFW for like more than 25 years, pagka nagkakaroon ng baha or ng lindol or ng kahit anong kalamidad dyan sa Pilipinas, yung mga Pilipino rito, nagpapaano na kagad ang naobserbahan ko lang ngayon, wala masyadong nanghihingi ng mga donation or contribution dito sa opisina rin namin wala masyado, and yung mga groups namin sa shooting, yung grupo rin namin sa pagbabike, wala rin. Hindi ganun ka-active. I'm pretty sure it was affected because of the yung sobrang korupsyon. Siguro ganun lang din yun, Kaya anyways, punta na muna tayo dito kay Marco Betts. Sunod na nating topic. Ano ba tong isa? Ang kalakaran ng mga panahon ninyo sa Senado? And then, mamaya na lang to. Pwede na nating Eto kasi,